Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo. No? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lola sa FWs and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel, no? Sa Team Rochelle, True sa Family, Team Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, yung grupo ko po, no? And sa aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horben TV Vlog. Subscribe po natin. And sa kay Tita Mina, ang tita kong Vayot sa California. And also kay Mamita, ang pinaka-gorgeous sa lahat, si Mamita ng San Diego, California. So mega love shoutout sa inyong lahat at sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay. Ngayong araw na ito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito yung patungkol sa pagpapaliwanag ni Marcos TV, no? Patungkol sa pagtanggal sa kanya. Meron akong video clips na ipapapanood sa inyo. Ito yung galing doon sa live ni Marcos TV. Credit dito kay Marcos, no? So, after natin na mapanood itong video na ito, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga Sangkay, panoorin natin. Ngayong araw po, gusto ko lang sabihin sa inyo na napanood namin na in-announce na nga na wala na daw kami ng aking asawa, ng aking misis na si Commander sa Kalingap. So, nagulat lang din kami nung nalaman namin yon, dahil may mga nag-comment lang sa amin na gano'n nga daw, may anunsyo na daw na gano'n. So matagal na din nga naman talaga na hindi na kami pupunta ng Lighthouse at hindi na kami sumasama kala Kuya Val. At ito lang yung sasabihin ko ngayon, ito yung rason kung bakit nga ba hindi na kami sumasama sa anumang mga lakad. Okay, isa-isahin po natin. Ang pinakauna, bakit hindi na kami pupunta sa Lighthouse, dahil po sa napakarami na talaga ng toxic na tao na every time na lang napupunta kami doon, nabibisita kami doon, ang binubungad sa amin ng iba namin mga kasamahan kung magkano yung kanilang sinasahod, ano yung gusto nilang bilihin, at palagi na lang pong viral kung ang pinag-uusapan, na parang nawawala na po yung ang dapat na pinag-uusapan ay kung sino yung karapat-dapat na tulungan at hindi karapat-dapat na tulungan. At pangalawa po na rason kung bakit hindi na rin kami pupunta sa Lighthouse, dahil nga sa sobrang dami na rin ng naging kalingap na pumasok dito na nanggaling sa iba't ibang lugar na hindi natin may tatanggi na talaga namang magkakaiba po ng attitude ng bawat isa. At nandito na yung, ito yung isa sa pinakaayaw ko lang, na kapag pupunta kami ng Lighthouse na nakikita ko, na kapag wala kang views o hindi ka viral o wala kang viral, hindi ka nila papansinin. Halos hindi nila pansinin. Dito po lumalabas kasi yung nakikita ko na hindi equality, yung hindi equal yung o hindi balance yung pagtrato sa isang kasamahan. Na para sa akin bilang isang grupo, kaya nga po tinawag na isang grupo, dapat po tayo dito ay walang naglalamangan, walang nagsisiraan. Pag nakatalikod ang isa, maraming sinasabi naman tungkol dito sa isa. At pangatlong rason, meron po kasi dati ditong tinutuluyan ang Kalingap o ang mga kasamahan ko na vlogger. Napakarami namin noon dito na nagtutulong-tulong para po makatulong sa mga kababayan ko dito. Andito na po yung kapag may time na pupunta dito ang team ni Kuya Val o ang kanyang mga kasamahan o ang mga tao na sumusunod sa kanya sa tuwing siya ay may lakad. Andito po yung naglalaan kami ng konting effort para sa kanila. Ipinagluluto sila ni Commander, ipinaghahain namin sila ng maayos at masarap na ulam sa abot na makakaya. Pero kapag once po na kami naman ang pumunta sa Lighthouse sa Dait, ang dami na pong beses na kumakain sila kapag dumarating kami na hindi man lang kami alokin na kumain. Although hindi naman kami naghahanap po na i-assist o ano, wala naman pong ganun. Hindi po namin needs yun. Ang kailangan lang namin sana yung konting appreciation naman namin, na maramdaman namin na welcome din kami doon, na alokin kami na kumain kayo, kumain na ba kayo? Ayan po yung isa sa reason kung bakit hindi na lang kami doon pumupunta. Para sa akin lang po, hindi ba na dapat sila yung mas nagbibigay ng malaki dito sa programa ni Kuya Val na tinatawag na landing pads, dahil sila po yung nakikinabang o gumagatas sa kanila. Masakit man pong pakinggan, pero ito po yung totoo. Kagaya na lamang po ng mga tao na
kapag may pinuntahan sila ay nandoon din at nagbibideo din kung nasaan sila naroroon. Hindi po ba sila yung mas kumikita ng mas malaki dahil sa pag-video nila? Dahil once na binidyo mo si Kalingap Rab, sila Kuya Val, matik magkaka-views ka. Kami po, ginagamit ba namin sila o ginagatasan ba namin sila na nandito po kami sa bayan ng Kapalonga? Hindi po, kasi kami po ay nagtsatsagang mag-asawa dito na kahit anumang hirap magka-views ay tinutuloy namin yung laban na sinimulan namin dito. Ngayon po, paano kami magbibigay ng aming donasyon para sa landing pads kung ang kinikita namin ay halos kulang pa sa aming mga tinutulungan? So yun mga sangkay, at napanood no, yung video clips na aking kinuha, ito'y mula dun sa live ni Marcos TV. Credit dito kay Marcos TV, no. Sobrang nakakalungkot yung mga pangyayari, no, na may mga tao na mga tinanggal dito sa Kalingap, no, na yung mga tao na alam natin na merong mga naiambag dito sa Kalingap, balikan lang muna natin yung umpisa, no, kung paano nag-umpisa ito sa Kalingap si Marcos TV. Nung mga panahon na ako'y nagla-live pa, live streamer pa ako, nakilala ko ito si Marcos TV, pumapasok sa aking live. Though, Kalingap na ako noon, reactor. Napakaliit lamang ng kanyang channel noon. 1,000 plus pa lang yung kanyang subscribers noon. Naalala ko yung kanyang, sinubaybayan ko kasi siya noon kasi sa tuwing pumapasok sa aking live, kung sino yung mga pumapasok, tinitingnan ko ang mga channels. Nakita ko, nag-start ito sa kanyang pag-vlog, naggagawa ng cake, ito yata yung kanyang trabaho, isa sa kanyang mga pinagkakakitaan dati, yung paggawa ng cake. Then, ibinibigay niya sa kanyang mga kapitbahay ang kanyang nagagawang cake. May puso na talaga ito na pagtulong si Marcos TV. Then, pumasok siya sa Kalingap, no? Pumasok sa Kalingap, nagpakilala sa kina Kuya Val bilang isang Unicap partner si Marcos, no. Wala pang channel yung kanyang misis noon. Lately lang naman nagkaroon ng channel tong kanyang misis na si Commander ni Marcos, no. After noon si Marcos nakilala. Umangat ang kanyang channel dahil sa kanyang dedikasyon na pagtulong sa mga kababayan nating mahirap doon sa kanyang lugar, Kapalonga, no. Isa si Marcos TV na pinagkatiwalaan ni Kuya Val na mamuno doon sa Kapalonga na anong tawag noon? Hindi landing pads ang tawag pa noon, no. Doon sa tinayo ni na Kuya Val doon, Lingap Center. Yun, Lingap Center na tinayo ni Kuya Val sa Kapalonga. Sina Marcos TV ang naka-assign doon dahil taga doon siya. Marami tayong mga napanood na mga nag-virals dito sa kay Marcos, no, sa kanyang mga tinutulungan. Talagang deserving yung mga tao na kanyang tinutulungan. Ang sabi ko nga, may puso na pagtulong talaga ito sa Marcos. Para sa akin dito sa mga pangyayaring ito, no, na pagtatanggal ng mga tao dito sa Kalingap, dapat pinag-iisipan, no. Pinag-iisipang mabuti. Hindi basta-basta tayo nagtatanggal ng mga tao na alam naman natin na itong mga tao na ito sulid Kalingap, no. And wag natin gawing grounds yung hindi pagbibigay, hindi pag-aambag ng isang tao para tanggalin natin. Mali po yun, no. Gumawa kayo ng mga hakbang, gumawa kayo ng mga grounds, mag-isip kayo ng grounds sa mga tao na gusto ninyong tanggalin, yung karapat-dapat na tatanggalin. Huwag ninyong gawing grounds ang hindi pagbibigay ng pera, no, ng mga taong ito sa Kalingap. Dahil hindi po maganda, dahil mabubutasan tayo dito. Mabubutasan, andyan na naman, issue na naman yan kay Kuya Val sa Kalingap. Ito yung lumalabas kasi dito, no, na kaya tinanggal kasi hindi nagbibigay ng pera. Huwag po tayong maging magmukhang pera, no. Sa mga tao na mga nagtatanggal diyan ng basta-basta, pag-isipang mabuti. And hindi ko alam kung ang mga taong ito talaga itinilaga ni Kuya Val na para magtanggal.
sa mga tao na nandito sa loob ng Kalingap. Dahil alam natin na si Kuya Val, hindi yan nagtatanggal ng tao. Huwag po tayong maging powerful dito sa loob ng Kalingap, no? Lalo't lalo na kung tayo naman ay wala pang napapatunayan dito sa loob ng Kalingap. In-explain dito ni Marcos TV yung kanyang mga disappointments, no? Una, sabi niya, napaka-toxic na. Ang dami ng toxic dito sa Kalingap, which is true. Ang daming nagbibida-bidahan. Ang daming mga pabida-bida. No? Di naman tayo nasa Jollibee na para sabihin nating bida ang saya, di ba? Huwag po kayong pabida-bida. Totoo, sabi niya, ang dami ng toxic dito. Pangalawa, yung sinasabi niya na pagka wala kang virals, pagka hindi ka pupunta ka sa lighthouse, pag pupunta ka doon, hindi ka papansinin kasi wala kang virals. Wala kang naiba-virals, no? Hindi ka papansinin, which is true. Isa sa mga reactor na nagpunta ng lighthouse na nagreklamo noon, si Mami Jo. Sabi ni Mami Jo, hindi siya pinansin doon kasi hindi siya kilala. Yan yung mga nagiging problema din sa mga kasamahan natin, na para bagang ang pinapansin lamang yung mga sikat, yung mga kilala, yung mga may napapa-virals. Pag pupunta ka doon, nakakahiya naman, di ba? Dapat dapat wini-welcome lahat ng mga pupunta doon. Itong mga nandiyan dyan sa lighthouse. Maging friendly dapat, no? Hindi yung kilala lamang, yung sikat lamang ang inyong papansinin. Pangatlo, yung sinabi niya na pag pumupunta siya sa lighthouse, hindi man lang sila maalok. Kumakain sila doon, yung iba. Hindi man lang sila maalok, kain tayo. Yung pakitang tao man lang sana, naalokin natin yung mga bisita. Halika, kain tayo. Hindi daw nila naramdaman nun. Parang lumalabas dito na merong panunumbat si Marcos TV, dahil sinabi niya, pag sila naman daw, sina Kuya Val, ang mga kasama ni na Kuya Val, ang ibang mga Kalingap partners, na dumadalaw doon, pumupunta sa Kapalonga, in-entertain nila ng maayos. Pinapakain nila. Sana naman lang tayo, na mga Kalingap partners, na mga nandiyan sa lighthouse, maging maging approachable paminsan-minsan. Yung iba kasi dyan feeling. Ang dami-dami talaga dyan, lalo't lalo na yung mga baguhan. Ang daming mga filingera talaga sa ngayon, dito sa loob ng Kalingap. No? Naiintindihan ko kung bakit si Marcos TV, hindi masyado nakakapunta ng Kalingap kasi ang layo. No? Kayo ba, na mga nagtanggal dito sa kay Marcos TV, alam nyo ba yung lugar ng Kapalonga to Daet, kung gaano kalayo? Ako kasi nakapunta ako doon. Nung mga panahon na napunta ako ng Daet, nung ribbon cutting, or nung birthday ni Kuya Val, pumunta ako doon sa Lingap Center na bagong open noon, yung Kapalonga na yan. Pinuntahan ko, ang layo. Nakamotor kami. Ang layo ng lugar. Kaya mahirap yung magpupunta ka from Kapalonga to Daet. Malayo, mahirap talaga. Tama lang yung ginagawa ni Marcos TV na tumulong doon sa kanyang lugar. Doon siya nagfo-focus. Doon siya tumutulong sa lugar niya. Meron lang akong dito, yung sinabi ni Marcos TV na yung iba dyan na mga sumusunod-sunod lamang na kina Kuya Val, kina Kalinga Prab, na mga nagvi-video lamang na matataas ang views, sila ang dapat na mag-ambag. Tama rin naman, no? Sa kanya sabi niya hindi siya nakakapag-ambag. Para sa akin, hindi naman importante yung pag-aambag, yung galing sa puso. Yung merong percentage or kung magkanong percent ang ibibigay mo. Ang mahalaga makapag-abot ka kahit magkano lamang basta bukal sa iyong puso. Pero napapansin ko kasi si Marcos parang nandoon kasi ako sa GC na kung saan sino yung mga nagbibigay, nag-aambag.
nagbibigay ng love offering, bihira ko makita talaga yung pangalan ni Marcos TV na nagbibigay doon. Para sa akin, no, dahil sinabi mo nga na may utang na loob ka sa Kalingap, kung hindi dahil sa Kalingap, hindi ka makikilala. Hindi tataas ng ganyan ang channel mo. Hindi ka makikilala. Para sa akin, magbigay tayo kahit papano. Kasi kahit sa title na dyan, nakakabit lagi yung Kalingap, Kalingap Rob, Kuya Val, no? Magbigay tayo kahit papano. Kahit 500 lang, malaking bagay na po yan. No? Total, nakikita rin naman natin na kahit papano may views ka. Sinasabi mo dito na meron ang kinikita mo 15 to 20,000 sa isang buwan. Maglaan ka kahit magkano lang, kahit 500 lang, para hindi ka mabutasan. Kasi kung sasabihin natin na tumutulong ka, sinabi mo rin naman dyan sa ano mo na meron ka pa rin naman mga sponsors. Aminin natin, no, yung karamihan dyan na mga nagcha-charity, hindi naman talaga yan 100% na kinukuha sa inyong mga kita sa channel, kundi galing sa mga sponsors. So kung meron ka pa rin naman mga sponsors, yun ang ibinibigay mo, kahit konti, magtapyas ka ng konti doon sa iyong kinikita. At bukod doon, no, napansin ko kasi hindi ka lang naman kasi merong merong YouTube channel, meron ka ring Facebook page. Nakita ko yung Facebook page mo, kumikita na rin. Ang laki ng mga views, di ba? So dalawang source of income na pinagkakakitaan mo, yung YouTube channel mo and then yung Facebook. Plus, yung misis mo, si Commander ni Marcos, meron din kita. So, meron kayong kita pa rin talaga kahit papano. And bukod doon sa mga tulong na sinasabi mo, nandiyan dyan yung mga sponsors mo. So, dito tayo naging balanse lang tayo dito. Binigyan natin ng justice yung pagkatanggal sa kanya, and bigyan din naman natin ng justice yung hindi pagbibigay kahit papaano sa landing pad. Inamin naman niya na hindi na siya pumupunta sa lighthouse, hindi siya nakakapagbigay, kahit papaano magbigay tayo ng konti, no? Hindi naman, wag sabihin na yung sinasabi nilang 30% dyan sa mga nagtanggal sa inyo na magbigay ka ng 30%, hindi po yan sinabi ni Kuya Val, no? Ay sa atin lang magbigay ng konti, basta galing sa puso. Di ba? Total, may kinikita pa rin naman tayo. Ito yung aking naging basihan dito, no? Na dito sa mga tao na mga nagtatanggal dito, pag-isipan ninyong mabuti. Huwag po tayong pabida-bida, no? Isipin ninyo na ang kaguluhang ito, na nangyaring ito, na ginawa ninyo sa pagtanggal sa mga tao na dahil sa hindi nagbibigay, huwag ganon, no? Huwag ganong grounds ang gawin ninyong basihan. Dahil mabubutasan po dito ang Kalingap. At number 1 na masisira dito si Kuya Val. Kung matalino kayong tao, dapat pinag-iisipang mabuti. So ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito, no? Muli credit dito kay Marcos TV. Maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kasangkayon subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share tong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kayo naroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.